E176, E176. Okay. So, yung error niya, E176. Ayan. Mukha akong pogi pagka nagsasalamin. Mukha lang, ah. Okay. So, papasok tayo sa troubleshooting ngayon. E176. Ano ba yung E176? Based sa ating error code, ang E176 DC fan motor ang tinutukoy. Okay. So, tama naman kasi E176 hindi umaandar si fan. Ayan. Okay. So, papasok tayo sa troubleshooting. Hey, good day mga ka-technician. So, ito yung error na E176. So, hindi natin alam kung saan tayo magpo-focus na troubleshooting. Kasi ang tinutukoy, based sa error code na tinitingnan natin, yung E176 error, ang error na tinutukoy niya ay DC fan motor. So, ang problema natin, 1, 2, 3, tatlong fan motor. Alin na ito troubleshoot natin dyan. Okay. Ayan. So, sa tatlong fan motor, hindi naman natin pwedeng sabihin na palitan natin yung fan motor. So, tatlo yung fan motor na papalitan natin. So, magastos, no? Eh, ang problema kung hindi fan motor ang sira. Ayun. So, dito papasok ang troubleshooting natin. Ito yung mga problema na itinuturo natin. Kasi kung magbe-base ka lang sa error code na nakikita nyo, ang tinutukoy ng E176 DC fan motor. Or, pwede manggaling siyempre sa board. So, ang problema kung hindi natin alam ang troubleshooting ng board, dahil nakita natin may power dito, ang unang papasok sa isip siguro natin, o doon sa iba na hindi kabisado ang problema na ito, fan motor, or magpapalit tayo ng fan motor. Ayan. So, naituro na natin yung step by step, paano ba natin i-check. Kung hindi man natin direktang makita ang sira, so alam natin kung ano yung papalitan natin. So yung troubleshooting ng fan motor, marami na tayong nailabas sa ating YouTube channel. Yung troubleshooting ng board, marami na rin tayo. So makikita nyo lang doon, iba-ibang brand siya. Pero yung paraan ng pag-check at paraan ng ginagawa natin, iisa lang. Ganon din yon. Kung ibang brand yan, like Carrier, Colin, Condura, Daikin, so halos magkakaparehas yan. Ang hinahanap natin kapag DC fan motor na 5 terminal, yung 310 volts, 15 volts, and then syempre yung feedback niya. So dalawang supply ang importante. Tatlo pala to, no? Dalawang supply ang importante. 310 volts, 15 volts. So dapat meron yan doon sa ating board bago tayo mag-option or mag-findings na magpapalit tayo ng fan motor. So, syempre, ang troubleshooting natin sa fan motor muna. Ayan. So, ang tinutukoy dito, indoor DC fan motor. So, dito tayo ngayon papasok sa troubleshooting. Ayan. Kung may digital tester tayo, set natin sa DC voltage. Ayan. DC. Okay. Ayan, so napabalik tayo sa troubleshooting, hindi tayo gumagawa ng bahay. Ang fan motor, 1, 2, 3. Ito, tatlo yung fan motor niya. So magkakasama lang naman supply nito, yung 310, yung 15 volts, iisa ang source. Nasa main power supply natin. So ang troubleshooting natin ngayon, before ka mag-option or pumunta sa fan motor, i-check nyo muna ang power supply. Sabi nga natin, once na electronics troubleshooting, kauna-unahan mong i-check power supply. AC at saka DC. So, dalawang supply. Okay? So, papasok ngayon tayo sa troubleshooting. Hahanapin natin ang supply na 310. 15 volts, yung dalawa. Kasi nasa fan motor ang troubleshooting natin. Based sa error code na inilabas. Yun yung E176. Okay? Negative, hanapin natin ang main.
Mas nalalabuan ako pag nakasalamin na. So dito, ground and DC. Ayan o. Meron tayo. Maliwanag to, Boss Lakay. 314 volts ang nakuha natin. Meron tayo. Yung kabila, ito yung white. Tama. Ito yung wala. Ayan o. So wala akong nakuha doon sa isang terminal. Yung kabilang pan nito, same yan eh. Same din. Yung pangalawa at pangatlong pan, ganun din ang paraan ng troubleshooting na gagawin natin. So, hindi ka muna mag-o-option na magpapalit ng pan. Ang gagawin nyo muna, troubleshooting sa board. Kung tama ang supply lahat na nakuha nyo, saka ka pumunta doon sa pan motor. Huwag nyong rarambulin kasi lalo kayong malilito. So, tatandaan nyo lang doon sa supply natin, 310, 15 volts. Kung sumobra sa 310 yan, katulad ng nakuha natin, 314. So, normal pa yan. Dahil direct sa DC yan eh. Direct DC supply yung pumapasok doon. Yung 15 volts, regulated supply yon. Fixed voltage dapat yung 15 volts. So, sa troubleshooting natin, wala yung 15 volts. Okay? So, ang step na gagawin muna natin, tatanggalin natin yung board. Board muna ang troubleshooting natin. Okay? So, yung troubleshooting, itutuloy ito ni Boss Lakay o ni Lakay Technician. Okay? Ikaw naman. Ayan. So, iyon yung E176. So, si Lakay ang maggagawa ng board. So, in-explain lang natin kung ano yung possible trouble. Ayan. So, yung board niya, ayan, iikot ako sa kabila para makita natin ang mas maganda. Ayan. So, meron siyang main PCB and meron siyang board na nandoon sa loob. Ayan. So, actual troubleshooting. So, hindi pala tayo nakapag-live. Mas maganda kung ni-live natin. Ayan. So, Samsung ito Yan Samsung board ito. Titingnan lang natin. Sabi nga natin, ano ba yung ito troubleshoot dito? Ayan. Service outside na, no? May gumawa na iba. Okay. Troubleshoot na ng ibang technician. Ayan. So, na-troubleshoot na rin pala ito. So, explain lang natin. Buti hindi sila nagpalit ng pan motor, no? Ang problema niya, nasa board. Ayan. So, ang nawawala nating supply, 15 volts. Yung 310, meron. So, dalawa lang ang supply niyan. 310 at saka 15. So, galing dito sa main power supply. Dalawa siya. Power supply board at saka main PCB. Yun. So, ang hahanapin natin ngayon, yung nawawalang 15 volts. Kaya ba dyan? O bunutin natin? Diyan na lang. Okay. Tingnan mo kung may 15 volts na galing sa board. Yun. Saksak. So, hindi natin kakatang video Tsagain nyo na lang. Ayan yung 314. Tingnan nyo yung 300. Sige ulitin mga lakay para makita nila. Ayan yung nakuha natin na 314 o 315, yan yung direct doon sa, galing yan doon sa capacitor na nakakabit yan. Yan Yan, ipopokus natin. Ang pan, yan yung output ng pan. Meron. Ayan, yan. 15 volts. Okay, so wala. Meron siyang Okay. so hindi siya nagtutuloy. 15 volts yan. Wala rin sa kabila. So dapat may input. Pero dito sa diode meron 27. Ayun pala, 27 eh. Oo, yun.
27, papasok yan ng 78.15 dapat. Kaso dumaan dito sa transistor. Sige nga. Yan, may 27. Dating dito sa top ng Okay. So, meron siyang 26. sunod. Okay. Yung input, wala. Output, wala yan. Ito yung output, wala rin. Wala. Sa Tama. input, wala rin. So, hindi siya nagpitrigger kung transistor na to dahil meron pa siyang switching dito na coupler Anong switching ang ginamit? o switching transistor dumaan pa rito sa coupler. So, wala na. Bali supply na lang ito. Ang gagaling dito yung Yung command na system. kinukuha ng motherboard. System mo nag-on System, yan. o, Okay. Sige, sira explain natin ng itong- maganda mamaya. Okay, check mo. Kalasin mo. Ayan. So, ipapaliwanag lang natin ng konti ha. Ito, teka. Nakabulot ba sa saksak yan? Sige, tuturo lang natin. Ito, nakikita nyo itong terminal na yan. 1, 2, 3, 4. 5 yan. So, ito yung 310. Ayan, tinuturo ko. Ito yung ground. Ito yung 15 dapat na meron. Tama ba? Oo. Tapos, Dito sa ito yung isa. Data signal. So, yung 15 volts na yan, galing doon sa 7815 natin. Ito yan. Pero, yan, ayan yung IC na yan. Medyo pangit lang yung presentation natin. Pero, importante, alam niyo yung basic. So, 15, ito yung in, ito dapat ang out. Yan, okay? So, input ng 15, dumaan sa switching transistor. Ito ba switching? Yeah. Ano yun sa likod? Ayun. So, meron tayong transistor ng switching para magsuswitch muna siya bago mag-on yung 7815 natin. Yung input. I-regulate niya yun. Kasi 27 ang papasok eh. Tapos, mag-out siya ng 15. Ayun. So, hindi siya nag-o-on, magsuswitch. Dahil gumamit siya ng isang photocoupler. Ito, no? Switching. So, may switching na photocoupler na galing sa dito sa main PCB. Ayun. Okay. So, ito yung main PCB ng indoor. Isuswitch siya. So, from system, pag ini-on mo siya, dapat magsuswitch papunta ng photocoupler. Pag nag-switch yung photocoupler, isuswitch niya itong switching transistor na ito. Pag nag-switch ang switching transistor, saka pa ito magkakaroon ng supply. Yung magkakaroon ng input yung 7815 regulator natin. Ito yan. Okay. So, troubleshooting natin. Nasa switching transistor at photocoupler. Okay. So, hindi natin kakat. Medyo mahaba ang video. Hindi ka sanay gumamit sa transistor ko. Okay. Ayun. Parang pinakamaganda niyang baklasin muna. Yung switching. Sige, kalasin mo na. Parang nasa photocoupler na. Hindi kasi makikita pagka nakakapit. Sige, kalasin mo. Yan. So, kakalasin lang natin para makita. Yung transistor, machi-check siya kahit hindi kalasin. Pero mas maganda, kalasin mo. Kalasin mo na siya parehas. Kasi galing sa system pala yan. So, yung supply natin may input na pumapasok. Kaya lang, hindi nagsuswitch yung supply papunta sa input. Then, i-regulate ng 15. Mamaya, do-drawing ko para makita niya. Yung, tanggalin mo rin yung switching transistor. Palagay ko nandyan ang trouble niya sa dalawang yan.
Doon mo na sa lamesa ilagay. Tanggalin mo yung transistor din. Yung switching. Or check mo na dito. Pwede naman palang direkta na, no? Dito na, i-check mo ng analog. Ayan. So, madali lang ang trouble ang pag-tester ng transistor, ha? Base emitter collector. Okay. Ano yan? NPN, PNP. PNP. Ito yung bis. Puti, red, test prod. O Galing PNP. dito sa Ayan. Yung emitter. Ito emitter. Okay. May palo. Sige. Reverse. Pag reverse mo, First, dapat walang resistance na makuha yan. Siguro. Okay. tubod to. Ayun. Okay. So, buo ang... Dito kasi, based sa experience namin, kapag ka ganyan ng transistor, good yan. Usually, shorted or wala kang resistance na makukuha. So, kahit hindi mo na pala siya bunutin, yung switching, yung photocoupler na lang. Check mo kung... Ayan. So, ito yung papakita ko sa inyo. Ha? Hindi lang gaano natin maintindihan dito kasi mas maganda kung diagram sana. Ito yung linya ng photocoupler. Galing yan dun sa ating main PCB. Ang switching. So, magkaka-switch siya. Isuswitch yung photocoupler natin para mag-trigger yung ating switching transistor. So, ito yung switching transistor. Buo ang switching transistor natin. Then, meron din tayong supply na 27 volts. Okay. So, lilipat tayo sa lamesa. Yung. Sige. Hanap. Ano tayo Ito ng yung- kamukha nito? Photocoupler. Ayan. Ang number ng photocoupler natin, PC817 to, no? Ayan. Wow, wala. Okay. So, PC817. Common lang to. Meron ka. Ayan. So, ito parehas ng ano to. Ilagay mo dito yung ano. Ito yung Yung, dot. Ito yung dot. yung tester. Ayan. Pagka pinister natin, ito kasi meron. So, wala oh. Diode. Oh, Okay ng diode. Ayun, okay. Pagbaliktad. Talagang hindi gagalaw. Kaya hindi nagsuswitch. Ito, kahit baliktaran, wala yun. Ay, pakita natin sa digital. Okay. Gamitan mo. Gamitan mo yung digital, yung tester na digital. So, kapag digital ang ginamit natin. So, yung photocoupler, kung paano i-check yan, marami na tayo na ilabas sa video. Diode. Okay. So, kapag ka gumamit kayo ng digital, isiset nyo siya sa diode tester. Ayan, oh. Nakikita nyo yung diode tester. Naka-arrow na yan. Meron oh. Ayan, 0.9. Dito, Dapat yung kabila meron. Wala. Open. So, yung bagong photocoupler, 0.9. Ayun, meron. meron. So, ayun, maliwanag na. Open ko nga. Open yung diode. So, hindi talaga siya magsuswitch. So, palit mo na yan. Okay. Parang magkakaigi kayo dyan, ah. May ginawa na tayo kaya kabisado na natin. Ayan. So, common kasi itong problema na to na usually pumapasok sa amin ay tinuturo namin. Actually, yung board na yan galing na base sa customer natin. Na technician din ang customer natin. Galing na daw sa technician din. Pina-check niya na. So, kaya ginawan lang din natin ng content para alam nila kung paano ito troubleshoot and makita nila. Yan. Nako, patay ka na naman, boss lakay. Sabihin sa'yo, pogi ka. Sana all. Ayan. So, kinabit na yung photocoupler. Okay na. Sa pacing ng photocoupler, itinuro na rin natin yan. Ha? So, tingnan nyo sa YouTube channel namin. Marami na kami pinakitang ganitong troubleshooting. Yun. Testingin na lang natin.
Sige. So, ikakabit na lang ulit. Ayan. So, hindi lang natin na-focus, pero mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano nagsuswitch. I-drawing natin ng konti. Ayan. So, hindi ko kinat ang video ha, para nakita nyo lahat. Yan. So, kung meron kayong mga katanungan or gusto nyong magpa-assist or magpatulong gumawa ng board, pwede naman puntahan nyo lang yan, si Lakay Technician dito. Or kung nandito naman ako sa bodega, i-assist ko kayo. Minsan lang, busy lang talaga tayo. Minsan di tayo nakakalabas dito, nakakapagtrabaho. Okay na. Sige, ayan. So, nakaset up na naman din ito. Pag umopen yan, okay na. So, sukatan mo muna yung supply kung nag-on sa 15 volts. Sige, pilipat lang ako ng tayo. Against the light yung camera ko. Sige, on. Yun. Ay, bumukas na. Ayan na. Para siyang robotic. Robotic yata tawag ito. Ayan, bumukas. Bumukas na yung pan. Yung dalawang supply. Meron na. Ayun, okay. So, yung kaninang nawawalang supply, teka, papakita natin. Ayan yung actual na, so, ilagay mo muna yung 310. Dito sa Ayan na, meron na tayong 15. Umandar ng pan natin, wala na yata error. tapos 300. Yun, 307 na kasi nag-load na siya ng pan. Tapos yung 15. O yan, ang nawawala lang na supply. So, sabi ko sa inyo, kapag nakuha nyo na yung dalawang supply na yan, saka kayo pumunta sa option ng pan motor. Mag-switch na rito. Mag-switch na rin. Ayun, okay. So, meron na tayong 15, meron na tayong 310 volts. Nag-switch na rin ang ating pan. So, waiting tayo ngayon kung aandar ang outdoor. So, nakaset up na to. Wala lang tubo. Ay, okay. Tumandar ng pan. Antayin nating mag-run ang compressor. Yun. Oh, meron na. Okay na. Wala naman boss. Para hindi ka pinagpawisan. Kapitado na natin yan. Ginawa tayong ganyan. Ayan, okay. Ayos na. Kung gustong tubuhan, pwede siyang lagyan ng tubo palalakay. Pero mag-request ka na ng refrigerant sa may-ari para hindi na siya mag-additional ng babayaran. Yung unit natin, wala na lumabas na error yan. Yan ah. So, naka 28 siya. Yan yung pan, bumukas na rin siya. Yung tatlong pan yan. Tatlo ang indoor fan. Then, bumubukas siya para siyang robot. Robotic yata tawag dyan sa unit na yan. Ayan. So, ito yung main PCB. Nakalabas siya. Yung power supply nasa likod nitong main PCB nito. Then, okay na yan. Nag-run na. So, talagyan na lang natin ng tubo ito. Ayan. So, follow nyo yung page ni Lakay Technician. Ayun. Siya ang madalas nagto-troubleshoot dito sa ating warehouse. Doon sa kabila, si Boss Arnel. Shoutout Boss Arnel Baldonadi. Hindi ka pa nagpapainom. Ayan, okay na. So, ipapaliwanag natin ng konti para mas maliwanagan na maintindihan natin. Ano? Ayan. Okay. So, kinuha ko yung aking mahiwagang whiteboard. Matagal na natin dito nagagamit, no? Wala kang basahan dito. Wala kang basahan, Boss Lakay. Saan? Oop. Para man ako. Ayun. Sige.
Lacquer thinner. Takpan mo yung nakap niya. Dito, meron pa. Oop. Tanggalin lang natin para mas magkaintindihan tayo Matagal natin hindi nagamit to Hindi blurred yung video. Wala na kasing movie. Okay. Mga veterano na. Ayan, so ipapaliwanag lang natin ng konti yung troubleshooting na ginawa natin. Ayan. So yung tatlong pan motor natin, teka dito tayo mag-start 1, 2, 3. So yan yung tatlong pan motor. Yung tatlong pan motor na yan, magkakasama lang yan actually. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung 310 ground o negative supply. Ito. Hindi. Gap yan. Okay. Gap yung nakalagay doon. Hindi, sa pan. 1, 2, 3, 4, 5 yan Ito yung ground negative. okay. So negative na to. Ground negative. Ito yung 15 volts. DC DC. Ito DC din yan. Ito open yan kadalasan doon no? Kapag ka direct ka doon na ito yung data or yung feedback na tinatawag natin data. Ayan. So ito yung ground or negative supply. 310, 15, data or feedback. Ito yung switching. Yung dalawa. Dito, galing ito sa system System. Ayan. So, magkakasama lang yan dyan. So, ang troubleshooting natin kanina, doon sa main PCB, ito yung 1, 2, 3, apat na terminal yan 310, dito yung 15. Ito, sige, i-ano na natin. Ito, okay. 15, ito ang ground. Yan. Galing na sa system ito. Okay? Ito lang naman ang hahanapin nyo lagi. 310 at saka 15 volts. Okay? Kapag nakuha nyo yan, saka kayo, kung okay to kung okay yung dalawa na yan, doon sa terminal. Kung okay yan, saka kayo mag-proceed sa check-up papunta doon sa pan or saka kayo mag-option na magpalit. Okay? Or mag-actual. Dito muna kayo sa troubleshooting. Meron tayong tinatawag na main PCB pa dito. Main PCB indoor. Ito, power supply. Yan, power supply sa main PCB. Ayan, buburahin ko muna para mas maluwag. So, ang troubleshooting natin kanina, 310. Ang nawawala natin, 15. Missing. Wala kasi tayong direkta, pero pwede naman siyang gamitin na switching. So, ulitin lang natin ang mas maayos na drawing. Ito yung transistor switching Switch. Transistor. X ang gamitin natin. 1, 2, 3. Ito yung out. 15. Para mas maliwanag lang, inulit lang natin ng konti. 78, 15. Negative supply, input. So, ito ay base, collector, emitter. So, PNP ang ginamit natin. So, ang base, ito yung nag-switch sa photocoupler. Kung di ako nagkakamali at tumama ito ay doon sa drawing natin So, gumawa tayo ng sarili nating diagram. Okay. So, may diode. Ito yung galing sa system ngayon.
system or galing doon sa main PCB natin. So magkakaroon ng switching ang ating diode. So magkakaroon siya ng light LED yung loob nito, photocoupler. Then ito, ang loob niyan is transistor. Ayan. So magkakaroon ng switching ito. Dito galing ang ano niyan. Okay. Input galing dito yung 27. So yung nakuha natin na 27 dito. Then ito yung output. Tama ba? Okay. So ito yung mag-out ng 27 ang pumasok dito. Magano pagka nag-switch ito, magsu-short lang yan eh. Switching transistor, magsu-switch siya. So yung 27 na pumasok, lalabas lang yan dito. Pwede yan kung NPN, vice versa, pwedeng collector ang ginamit eh. Ayan, so medyo nagkakaroon na tayo ng kalituhan din. Pero ganyan yan, 27 volts, pumasok, kung pumasok sa emitter, lalabas sa collector, papasok dun sa input ng 7815. 7815, ito yung mag-out ngayon ng 15 volts. Ayun. So, yung 15 volts na nawawala natin, ito yan. So, kapag nagkaroon na ng 15 volts ito, yan yung papasok dito. Okay na. Si LG, ganyan din halos ang ginagamit eh. Gumamit naman siya ng transistor switching bago magkaroon ng 15 volts. Ayan, para lang hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Kasi baka mamaya, yung tatlong pan na ito, 1, 2, 3, ay request yung palitan or nagpalit na kagad kayo ng bagay, nasa board naman talaga eh. Kaya lang baka magkaroon kayo ng kalituhan. Ayun. So, ganun lang kasimple. Medyo magulo lang ang drawing ko, pero kahit paikot-ikutin natin yan, ang troubleshooting nyo pa rin, ulitin natin, ng mas magandang drawing. Yan. Kapag ka 5 terminal ang pan motor nyo, basic, no? Ito yung data or feedback galing sa system. Ito usually, sa ibang pana, ito yung negative. Ito na yung 15. Ito yung 310. So, dalawa lang yung supply na hanapin nyo. Dito, wag nyo na munang pagpukusan. Ito na lang muna ang focus ng dalawa na to. Yun, 310, 15. So, marami na tayong naigawang video na ganito. Kapag nakuha nyo yan, at meron na kayo, saka kayo pumunta sa pan motor. Okay, kung hindi nyo makuha yan at hindi nyo mapalabas, malamang sa alamang sira ang PCB nyo. Okay, para hindi lang kayo malito sa troubleshooting. Kasi kapag nagpalit ka agad kayo ng pan, doble-doble ang gastos nyo. Okay, so balikan lang ulit natin ito. Tara, diretso. Ayan, so ipapakita lang ulit natin ha. Medyo nagkaroon lang ako nakalituhan doon sa pagkakapaliwanag doon sa transistor. Pero, yun din ang suma total niyan. Umikot lang tayo. Ayan, on natin. Power. Ayan. Lalabas sa harap. Galing, no? So, tingnan nyo to, sa dami ng trouble niya. Gumamit yan dito ng motor para iangat. Gumamit ng motor para bumukas. So, ang dami ng troubleshooting, no? Pinahirapan talaga kayong mga technician. Kasi hindi na ako technician, retired na ako eh. Kaya pinahirapan kayong mga technician ngayon. Ayan. Ito yung supply. Nakikita nyo yan. Ito yung supply na galing sa power supply section natin. Output na yan eh. Papasok sa main PCB. So, gap kasi yan dito eh. Merong isang open. Yung black, yun yung ground. Yan yung 310 na sinasabi ko. Yan, 310 na volts. Supply. Ayun yung tinusukan ko. Bubunutin ko nga itong isang test prod. Etong kulay puti, yan yung 15. Yan o. 14.8. Ayan, 14.8. Kapag pumunta kayo sa pan, ito pa rin yan eh. Pumunta lang tayo sa pan. Yan.
So, yung 310 natin, ito pa rin yan. Ayan. So, ito yung pan natin. 1, 2, 3. Tatlong pan. Okay. So, ang problema lang natin, nasa power supply. Hindi dito sa main. So, dalawa ang board niya. Baka mamaya, ang pinalitan nyo, itong board na ito, sablay na tayo. Ang pinalitan sunod natin is dahil hindi natin napaandar, yung pan motor pala. Patayin ko muna. Ayan. Ang pinalitan sunod natin ay yung pan motor, sablay na naman, so mapapakamo tayo sa ulo. Kasi, ang focus natin, yung nasa loob na board, ito, nakakalastolakay, nakatornilyo na. Ay, nakaklip. Ay, ito. Nakaklip. Tinornilyo mo, re. Okay, so papakita ko lang. Yun. Meron pa siya isang board na nasa loob. So, dahil may power, malamang ang focus nyo sa troubleshooting, yun, power supply. Or ito pala, ito. Dahil may power pala, ang focus nyo, ito lang. Yung board na ito. Dahil hindi maandar si pan, ang suspectyan nyo is buo si pan, pinalitan nyo board. So, hindi pa rin umandar yung unit. Then, option ngayon kayo, akit kayo, papalitan nyo si pan motor or mag-actual kayo ng pan motor, hindi nyo pa rin na paandar. So, ang troubleshooting pala o ang trouble ng unit ay nandun sa power supply. Kaya nga sabi ko sa inyo, before kayo mag-start ng troubleshooting, i-check nyo muna ang power supply. So, ang tatandaan nyo lang naman is yung voltage requirements na lagi nating sinasabi sa video. Una, yung 310, normal ba? 15 volts, normal ba? 12 volts, meron ba tayo? 15 volts, meron ba? So, nandun lang naman naglalaro yan eh. So, katulad nito, nakuha natin is 27 volts sa input o output supply. So, i-regulate lang siya o dadaan lang siya ng regulator kaya siya naging 15 volts. So, yun pa rin. Doon pa rin umiikot. Kaya unang troubleshooting, power supply. Huwag ka munang lalayo para hindi mapalayo o mapalaki ang gastos. So, okay na tayo? Ayos.